Hanap tayo ng paliwanag kasi ang unang tanong dito sa amin bakit yung Manila Water ay magtataas ang kanilang bill, yung rate nila, pero ang Maynilad ay magbababa, ay parehong FCDA daw, Foreign Currency Differential Adjustment lang daw ang pinag-uusapan ditong basihan. Nasa linya po natin si Attorney Patrick T, Chief Regulator ng MWSS. Attorney T, magandang umaga po. Hello. Morning po. Hello, yes. Magandang umaga. Magandang umaga po din po sa ating mga listeners. Apo. Teka po, paliwanag muna natin. Ano po yung FCDA, Foreign Currency Differential Adjustment, at ano po ang papel nito sa presyo po sa rate natin sa tubig, Attorney? Okay. Ang Foreign Currency Differential Adjustment ay ang mechanism po ng MWSS Regulatory Office para po magkaroon po ng no gain, no loss po sa ating dalawang concessionaires sa kanilang mga loans. Ang ibig po sabihin niyan ay lahat po, pag movement po ng akyat or baba ng dollars at ang yen, ay magkakaroon po ng effect yan sa impact yan sa kanilang bottom line kasi yung mga foreign currency loans po ng dalawang concessionaires are dollar or yen denominated. Opo. Pero ang kinikita po nila ay sa peso. Opo. So ito po mechanism ito para po na protektahan ng interest din ng publiko na hindi po pwede kumita ang Manila Water or Maynilad sa pag-movement ng foreign currency. Kaya po dito, ang tanong natin, halos nagtatanong, bakit sa Manila Water umakyat, sa Maynilad bumaba? Kasi po, ang majority po ng loans ng Manila Water are dollar-denominated. Yun sa Maynilad naman, meron silang yen-denominated loans. Kaya po kasi po, ang dollar po, recently, the past year, ay umakyat po siya. Yung yen naman ay bumaba. Kaya po, ganun po ang movement din ng kanilang tariff adjustment. Opo. Teka, ito pong Foreign Currency Differential Adjustment na pinagbabatayan, yung utang po ito, nitong mga water concessionaire na ito. Teka, bakit po ito'y pass-through, Attorney T, o pinapasa sa mga consumer? Attorney? Hello? Yes, hi. Opo, yes, sorry. Nawala. Opo. Pass-through po ito, di ho ba? Ano po? Pass-through, yung charge na yan, ano po? Tama po yan. Wala pong no gain, no loss principle po yan. Lahat po kailangan ipasa sa publiko. Hindi po pala pwede itago yan. Opo. Kaya pag sinasabi nyo na humina o lumakas, meron tayong tinatawag na under-recovery at saka over-recovery. Nagsusolid din sila, ano po? Di ba, Attorney? Tama po yan. Ito po ay ina-adjust every quarter at kailangan po nila isoli. Pag may gain po sila, kailangan po nila isoli sa bayan, sa mga taong bayan. Kaya po may reduction sa Maynilad. Tuwing kamakailan po nangyayari po yung pagsusoli na yan o pag-a-adjust po kung halimbawa ay magtataas sila, Attorney? Okay. Every quarter po ang adjustment. So sa simulang October 1, ay magkakaroon po ng adjustment based on this fourth quarter. Sa next adjustment po ay sa first quarter of 2025 or January 1. So ito pong sa Manila Water, magkano po ang itataas po per cubic meter? Ang taas po ng Manila Water, ang average tariff is 86 centavos per cubic meter. Sa Maynilad naman, ang baba is around 29 centavos per explain ko na po. Ito po ay based on the average tariff adjustment. Pero iba-iba po ang impact nito sa ating mga consumers. Depende po sa kanilang consumption. Sa mga lifeline customers ng sa mga lifeline po, wala pong adjustment kasi hindi po sila covered by the FCDA. So, yung mga regular lang. Sa regular po, sa Maynilad, ang impact po niyan ay sa kanilang monthly water bill ay magbabawas ng 83 centavos sa kanilang water bill. Sa mga those who are consuming 20 cubic meter, bababa po ng 3 pesos 14 centavos. Sa nagko-consume ng 30 cubic meters, 6.43 pesos per month po ang bawas sa kanilang water bill. Sa mga Manila Water naman ay tataas po sa pag 10 cubic meter po, tataas po ng kanilang water bill ng 3 piso at 65 centavos. Sa 20 cubic meter,
8 pesos and 10 centavos. At pag 30 cubic meter, 16.54 pesos po per month ang adjustment po nila. Opo. Yung pala mga lifeline customers ay hindi po apektado dyan sa mga adjustment. Yun lang po mga regular customers. Kaya yan ay tumaas. Kung sa pagbaba naman, makikinabang din yung mga regular customer. Ano po, attorney? Tama po yan. Tama po. Opo, sige po. Wala ho bang opposition dito na tinanggap ang inyong tanggapan mula sa mga consumer group, attorney? Nagkaroon po kami ng public consultations na I think last month lang po. Wala naman pong major issues kasi na-explain po natin na pwede pong umakyat, pwede din naman po bumaba. Depende po sa movement ng peso sa dollar. Sa pesos, laban sa dollar saka sa yen. Opo. So tuloy na po ito. Kailan po ito mag-uumpisa, attorney? October 1. October 1. Okay, sige. Salamat po, Attorney Patrick T. sa inyong paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Okay po. Maraming salamat po. po. Thank you po. Thank you po. Good morning, Attorney Patrick T, Chief Regulator ng MWSS.